Mapagpalang araw mga kateknisyan, mga ka-DIY, mga ka-master. Meron po tayo ditong repair na inverter welding machine. So ang kanyang brand po ay Fujima. At ito po ang kanyang model. Ayan. MMA 200 ampere. Ayan. So ito po ay nabuksan na ng may-ari. Kaya nga nagdala na rin siya ng pyesa. Ito daw ang sira, sabi niya. So ayaw daw mag welding. Siguro walang voltahe dito. So bago natin isaksak, i-share muna natin na walang nabago doon sa loob. Baka may mga nagkamaling wiring. So buksan muna natin bago natin testing. So natanggal na natin ang screw. So sige, buksan natin. Charan! Ayun. Nakaranas na rin pala ito dati ng repair. Ayan, kung mapansin natin yung mga resistor ay mga standard na piyesa na yung iba. So putok na talaga siguro ang ano nito. Ang output niya. Yan po ang kanyang laman. Ayan. So itong portion ang sa power supply niya. Ito. Tapos ito yung secondary. Tapos ito yung driver niya na board. Saka para mag-oscillate dito. Para mag-oscillate ang dito na to sa primary na to na para punta rin dito sa diode. Yan. So may ano siya, may coil ito. Dinaanan. Okay, sige. So testingan natin kung may voltahe ito o wala. Okay. Okay, parang putok na kasi doon eh. Okay, testing pa rin natin ayun, power pala. So dito sa ano niya, pero doon kanina may pumutok. So 20 to. Maakyat naman so sukatin natin kung may output. Yan, 1.6 volts. 1.6. Dito check natin ang negative 4 sa kabila, tapos 302 ang sa kabila. Negative 2, okay, sige. I-troubleshoot natin to. Putok na pala ang ano dito. Ayan, putok ng regulator. Ayan. Okay, tanggalin natin ito. So putol na pala yung mga paa.
mount natin to. Okay, pause ko lang muna ang video. Okay, bago natin pagpalitan itong mga sira na to, ay pamilyar na rin natin ang ano na to ang piyesa na to. So ito ang pinalit yata nito ay sinner. So check na natin kung sinner yan. So times 10k ang range natin. So sinner nga yung pinalit nila. Nasa 3 volts. Ay hindi. Grounded to. Grounded. So sinner siguro yan. Okay. So bago natin yan pang palitan, ay mas maigi na i-memorize natin ang kanyang function nito. Ito kasi ang pinaka the best para sa akin pag mag-repair tayo, dapat alam mo ang mga takpo nila. Yan. So itong ano na to, isang MOSFET na to. Ito na to na nakadikit dito yung sensor na to para kung mag-overheat ay pwede siyang mamatay pag mag-overheat siya. So dito nakakabit siya. Yan. Dito sa board na to na driver. Malapit dito yun papunta ang mga function yan. So i-detect lang niya kung masobrahan sa init. So kusa siyang patay. Tapos dito yan nakakabit dito. Tapos itong isa na to, itong nakakabit dito ay papunta dito sa na to, sa coil. Yan. So dito rin yan nakakabit. Ito yan. So ayan na. So sa madaling sabi, ito plaster natin. Dito yan nakakabit. Dito nakakabit. Tapos ito dito nakakabit. Yan. So simulan muna natin sa AC. Sa AC plug ang kanyang pagtrabaho nito. Okay. Ito yung switch, main switch. Ito yung wire. Yan. So pumunta siya dito sa switch. Tapos tagos naman yung dalawa dito sa sandali lang, may tumawag. Okay, sige, balik tayo. Ayan. So itong switch na output ng switch, ito yung input, dalawa. Ito yung output niya, papunta dito sa ayan, punta dito. So ayan ang connection. So meron siyang thermistor dito na para mag supply yan itong na to, diode. So ayan yung isa. So dito balik tayo natin. Ayan. Ito yung thermistor kanina na yun. Pagsaksak pa lang, automatic may papasok na voltahe dito, punta dito sa diode, isang paa. Tapos yung isang naman, isang paa nito, ayan, doon na automatic dito na sa ayan na siya. Ayan na siya. Itong wire. So naka-direkta na yung isang wire galing sa switch. Ito siya. Tapos yung isa ay ito. Ayan. So tawid siya dito. Supply na kaagad pagsaksak. Tapos magkaroon na ng supply ito. Tapos ito mag-ooperate na ito. Ayan. Mag-ooperate na po ito. Tapos lalabas ang 24 volts. Tapos mag-switch on itong relay. Kapag wala siyang ma-detect na na grounded. So kapag walang grounded dito, automatic mag-on ang relay. So pag on ang relay, ang dito hindi na magtrabaho. Ang magtrabaho na ang thermistor dito hindi na magtrabaho. Ang magtrabaho na dito ay ang relay. So tuloy-tuloy na
full to 20 yung sagad na yung at saka wattage at saka ampere ay sagad na dito kung ilan ang supply, kung to 20 man o kung magkano ang source na supply. Okay, so pagkatapos nyan susuplayan ng 24 itong chopper na to, itong board na to, yan, driver. Tapos ganun din itong relay, supplyan din niya. And then itong ano na to, negative na diode, ito bridge kasi ito na diode. Itong negative, tumawid pa siya dito, may jumper na dumaan ng transformer uli, yung pinaka jumper niya. So dumaan ng transformer, tapos may coil pa dito, tapos ang coil niya ay dito meron pa, so may connection pa dito, may kinalaman pa. So maaring ang amperahe siguro ang maano dito, masukat. Okay, ayan, so dito na ang negative. Tapos ito na yung positive ng filter capacitor. Ayan. Ito. Tapos ang negative diretso dito. Ayan. Ito yung negative. Tapos ang positive naman diretso siya dito. Ito siya. Ito siya. Ito. Yan. Yan siya. Mapansin natin dito sa kabila. Ito siya. Yan. Ito. Konektado yan. Tapos tawid siya dito. Yan. Tapos ilalim may jumper. Ito. Lead ang jumper. Tapos direct na siya ng dito sa chopper. Tapos matagos siya doon dito sa IC. Yan. So mag-operate na ito. Mag-operate na. Tapos siyempre may supply din ang transistor dito, yung MOSFET. So positive dito, negative dito yung nag-supply. So ang ito at saka itong paa nga na dalawa ay konektado sila dito. Tapos ang isa dito, tingnan natin sa kabila. Ayun. So konektado silang dalawa dito. Tapos ang isa may connection pa yan papunta dito. So itong dalawang ano na to, paa, itong transformer na to na magdadala dito ay ito pares to. Ito ang magka-partner. Ayan. So ditong connection yan sa dalawa na yan na paa, sa dalawang paa na yan connection. So supply kasi ito Tapos ito naman dito sa kabila naman, ito naman ang magkaano konektado. So dito yan ang connection din. Tingnan nga natin. Ayun, ito pala. Ayun. So ito diretso siya dito. Ayan, konektado yan dito. Tapos ito namang isa. Ayan. So ayan Tapos yung isa. Ayan Ayan, malabo pala. Ayan, ulitin ko. Ito negative, diretso dito. Tapos may connection din yan papunta dito. Ayan diretso dito. Tapos ito konektado dito. So may resistor lang na 5 ohms. So itong rectifier diode ay 12 volts ito. Kaya dito nilagyan natin ng 12 volts, mga 13 volts. Ito mga 13 ang nilagay natin. So 5 ohms ito, pinagparallel natin ang dalawang resistor. Tapos dito sa taas ay 1K. So itong kapasitor nito, tapos ito rin ay lang yan, mga 103 lang yan ang value. Okay. So klaro na po, ito na po ang magdadala nitong dalawang paa nito. Dito may connection yan dito. Ayan connected Ayan, ganun din dito, connection din dito. Tapos ang ito naman
magpi-feedback yan dito. Papunta po yan dito. Yan, ito. So dito yan papunta sa IC. Ito, na IC. Itong dalawa na yan. Itong isa na to, connected yan dito. Yan. Connected yan dyan. Yan. Ito namang isa, connected din yan dito. Yan. So itong IC ang gadala. So magkonektado din yan dito sa board. Itong isang board na to. Yan. So yun na po. Ito na po yung trabaho niyan. Tapos ito naman na ano, na nakadikit dito na connection na to. So ang connection niyan, bali dito siya nakakonect. Yan. So may connection pa rin siya sa dalawang MOSFET kasi nasa gitna siya eh. So ito kasi yan ito. So dito sa body. Ayan. So diretso siya dito sa transformer na to. Diretso siya dyan. Tapos ito po ang kanyang dulo. Andito siya. Ito. Ayan. Ito mag-abang ako dito. Ayan. Tapos dito ang connection niyan. Ayan. Yan po ang connection. Tapos ito na dalawa na to ay dalawang kapasitor. Ayan. Ito dalawang kapasitor. Ayan. So mas magandang basahin talaga natin eh. Tapos so ito na siya. Ito tagos pa rin yan dito. So dalawang paa na yan na kapasitor ay konektado yan. Tapos ang isa nito papunta yan dito sa negative. Ang isa naman nito papunta yan dito sa positive na filter. Yan. So yun lang po ang trabaho. Tapos yung dalawa mayroon pang naka-rewind dito. So mayroon pang dalawang naka-rewind. Ang naka-rewind pa dyan ay ito. Parehas silang starting or ending siguro to. Yan, dalawa yan nakakabit. So ang isa niyan ito, connected dito. Yan. Ang isa naman connected dito. Ayun. At kung mapansin natin, ito na coil na yon na nakapalibot doon sa loob. So nakapalibot doon sa loob na ito na to dito. So dalawa ditong naka-connected. Tapos papunta siya dito, jumper. Ayan o. Ayan o, jumper. Yun. Tapos ito na yung out na negative. Ayan. Negative na po yan. Ito. Ayan o, negative. Positive sa taas eh. Ayan. So bawat dating lang dito, mayroong connection lang dito, papunta rin dito sa driver na to. Ayan. Tapos ito naman, itong dalawang end na ito na nagmula dito ay meron siyang ano din dito, connection din, papunta rin dito. So may coil yan, ito coil ito, papunta rin dito, so may connection pa rin dito. Ayan. Tapos ang isa nito papunta yan sa isang diode. Sa isang diode sa papunta. Ayan o. Ayan. So sa positive siya ng diode, negative. So sa supply na sa voltahe na po tayo magbase. Ayan. Ayan, ito na. Tapos ang isa naman papunta rin dito sa negative. So ang gitna nito positive, ang gitna din nito positive. Kaya pagdating dito sa kabila, nakadikit na. Ang gitna ng dalawang diode na yon, positive yon. So ito na siya. Ayan, ito na pataas.
pumunta na siya dito sa taas. So yun lang pala ang trabaho nito. So kung mapansin nyo mga kapatid, ano, mga kateknisyan, mula siya dito, pumasok ng coil, nag-end dito, tapos papunta ng ground ito, at saka positive. May capacitor lang na 685 ang number, 685. Ayan, tapos may coil din uli, tapos ditong dalawa connection, papunta na negative na siya. Ito diode. Ayan, so ito diode. So yun lang ang kanyang mga connection. So sana po ay nasundan po natin, sana po ay klaro po sa atin. Okay, ngayon, so dahil napalitan na po natin ito, kaya naputol ko lang kasi ang video kanina dahil napuno po yung storage ng cellphone natin. Kaya habang tinatransfer ko sa laptop yung mga video na iba, ayun, habang tinatransfer ko doon ay inamat-amat ko na i-repair ito. So ang gagawin natin ngayon, bago natin kabitan ng ng power transistor or MOSFET, ito, bago natin kabitan, i-check natin ang kanyang check voltage tayo dito kung may DC. Ayan. So ang unahin muna natin gamitin ay ang ito, ang analog tester. Ayan. So dito lang, ayan. 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 Okay. So saksak natin ang inverter. Ayun, mandan na yung fan. Tapos nag-on na rin ang relay. Ngayon, ang settings po natin ay nasa AC. AC po tayo. So 10, AC 10 lang tayo. Okay. Okay, mag-check tayo dito. Dito muna tayo sa gitna. Ayan. Tsaka sa isa na to. Kung mapansin natin, nasa 2 volts lang siya. To sa point something. Ayan. Dito rin sa kabila, ano siya, bale nasa 8, mga 8.9. Ayan. So baliktarin natin. Ganun din. So ibig sabihin AC talaga siya, hindi siya DC. Ayan. So ganun din pag binaliktad yung test prod. Ayan. Pag nilipat dito sa kabila, ayun, so parehas ang voltahe. Dito tayo sa kabila. Ayun, ganun din. So mag-get to point something volts din. Ayan, sa kabila, ayun, nasa baba siya, medyo 8.5, mga 8.5. Ayan. So baliktarin natin ang test prod. Ganon din, ayun din, no, paras lang, mga 2 volts lang din. Ayun. So gamitan natin ng DC kung may masuka tayong DC. Okay, 10 volts, 10 ang ating range DC. Okay, sukatin natin. So wala tayong masukat. Ito wala rin. Kahit pag ganyan pa natin, wala. Dito. Ayan. Wala. Kahit baliktarin pa natin. Meron din pero ano lang. Hindi na masyadong basa. Ayan. So balik muna tayo doon sa AC10. AC10. Ito. So ganito kasi ang pag-check natin kanina. Ganyan. Tapos in reverse natin. Ayan.
So subukan natin na ano, ito masigka dulo, taas na siya. So gawin natin 50 ang range, mataas na kasi siya ayun. So 8 plus ano, 8 plus 2 nasa nasa 8.9 yung kanina ayun. So ayun na sa balik rin natin. So ganon din dito, yan. Kahit baliktarin mo pa, wala siyang polarity. So ibig sabihin AC talaga siya. So yun po ang sa reading ng analog. Okay, dito tayo sa digital. Yan. DC, sa DC muna tayo. DC, kung ano ang ma-reading natin. DC. Yan. Negative 8. Check rin natin test spread. 2 volts. Dito tayo sa kabila. 2 volts din. So parehas DC yan ang settings. 2.2. Yan. 2.1 o 2.2. Yan. Dito sa kabila, walang ma-reading. Ito wala rin ma-reading. DC po yan, DC. Yan. Dito sa kabila tayo. Ayan, negative 7, negative 6. Baliktarin natin. Ilagay natin sa gitna ang test spread. Ayun, 10. Dito. 9. So may supply talaga dito. Okay, dito tayo masigka dulo. Walang reading. Ito walang reading. So medyo may pagkaiba sila dito kasi ayan pala nagbabago pala dito. Kasi DC kasi ang range natin. Ayan nagbabago talaga. DC kasi ang range natin. Subukan naman natin sa AC. Iba talaga ang takbo ng ng digital at saka digital at saka analog. Okay. Ayan. So AC ang range natin. Ayun, AC 16 dito. AC 15 dito naman. So ang grabe dito, hindi mo may halos maintindihan pag sa sa digital ang gamitin natin. Ayan ayan. So saring voltahe ang masukat natin. Ayan. Baliktad natin 10. Yun. Pag binaliktad, ayan 12. Pag binaliktad 14 or taas siya. So para sa akin ito ang mas magandang gamitin para doon, kasi mas madali talaga siyang ma-identify kung AC siya o DC siya. Ayan. So kabitan na natin ng MOSFET. Sana hindi pumutok. Okay, yan. Nakakabit na po natin ang MOSFET. Yan. So ito na yung mga luma. Yan. Okay. Testing natin. Sana hindi pumutok. Yan. Okay, saksak. Ayun. Mandar. Okay, check natin ang voltahe sa output. Ayun, meron na siyang 66.7. Taasan natin. So 66 or 67. Ayan. Okay, dito naman tayo sa kanyang bias. So kanina ay sinukat natin ang voltahe ng wala pang MOSFET. Ngayon naman sukatin natin na mayroon ng MOSFET. So dito muna tayo sa
DC. 220 na, baka kumalo ng malakas eh. Ato 250 na kaagad. Ayun, mataas na ang kanyang voltahe. Bale nasa 200 plus. Kabila ganun din, paras magkaparehas lang. Sa kabila i-reverse natin. Ayun, baliktad. So may polarity na siya. Yan, may polarity. Kanina walang polarity pag nung walang walang MOSFET. Ito, so halos magkaparehas ang voltahe. Ayan, baliktarin natin. Meron din. Kaya dito tayo sa masigka dulo. Kumbaga sa transistor ay base emitter. Walang masukat. Ayan. Ito, naka 10 ang range natin. Walang masukat. Pero dito tayo sa kabila, base emitter, meron din, walang masukat. Ano, wala rin, no? So ang pinaka easy pala nito ay yung pinaka base emitter, yung yata yan, parang gate, at saka kalimutan ko na, gate source ang isa dyan eh, kalimutan ko na yung isang pa. Yun, dito tayo sa AC 250 muna tayo ang range. Sa AC tayo na range, dito tayo sukat mababa, dito tayo sa 50. Ayun, nasa 12 volts. Baliktarin natin. Ayun, so walang polarity, ibig sabihin AC nga siya. Ayun, mataas-taas dito sa kabila. Baliktarin natin. Mga 12 volts din. Yan, mga 12 volts. So ang pinaka AC talaga dito ay itong sa, kumbaga sa transistor ay base emitter. Okay, so sige nga, dito tayo sa digital. DC po yan. 153 sa kabila, 153. I-reverse nga natin. 149. Ano ba to? Negative pala. Negative 153. Ito positive, 149. 150 sa kabila. Ito negative 153. Negative 153. Reverse. Forward pala. Ayan, 149. Dito tayo sa base emitter. Wala kang masukat. Ayan, walang masukat. Ito, AC tayo, AC. Yes, pati natin. Ayan, 10 volts. Baliktarin natin. Tapos kabila, taas dito 19. Parang nagbabago ang voltahe 9. So hindi pare-parehas. So mas maganda dito sa sa analog, kasi pag nasa 50 ang range natin AC, ito yung lumalabas. Ayan, pumipitik pala yun, tapos mabalik din naman. Okay, sige, takpan na natin at i-testing ito. I-weldingan na natin. Okay, ito na po, i-testing na natin. Ayan, i-testing na yung ampul. Ayan.
Vapor gidya. Oo. Dapat. Bahala ka, we. Ay, tulog man. Oh. Ha? Yun lang. Baga magaling. Okay. Good job.